Si Marcoleta mismo yung Senate President. At meron pang iba na lumalabas na pangalan na pro Duterte rin. Nako, kaya napakaganda ho talaga. Pakinggan ho natin itong balitan to, ha. Pakinggan natin at malaman ho natin kung ano ang mangyayari dito. Okay, pasok. Oh. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw mga banateros. Eto na nga si Marcoleta magiging Senate President. Yo, palakpakan. Nako po, patindi. At si VP Sara Duterte ay naniniwala din na merong nanalo ang Duterte. Nako po. Matindi talaga ang mga bitawan na gaganap ngayon sa politika, no? Talagang mainit na mainit. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin, ha, mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo, ha, nakita ko yung statistics, ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Simulan na kagad natin yan kasi ngayong daw panahon na ito ay may nabubuo ng Duterte Block. Yung palakpakan. Duterte Block sa Senado. Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Ibig sabihin nito, yung puwersa nila lumalakas sa loob ng Senado at maaaring maghalal ng Senate President. Maganda yan, di ba? Kasi alam nyo, mga kababayan, ang Senate President po kasi marami hong papel yan, marami hong trabaho yan. Isa na nga daw po dyan ay yung pagbibigay ng chairmanship doon sa mga komite na maghihiring, didinig ng mga batas at kung ano-ano pa. So napaka-importante ng isang Senate President, 'di ba? Kasi doon halimbawa, i-assign si Marcoleta as chairman of this, chairman si ganito, 'di ba? Mas maganda pa kung si Marcoleta mismo yung Senate President. At meron pang iba na lumalabas na pangalan na pro Duterte rin. Nako, kaya napakaganda ho talaga. Pakinggan ho natin itong balitan to, ha. Pakinggan natin at malaman ho natin kung ano ang mangyayari dito. Okay, pasok. Oh. Tila nagpopormahan na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong Kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Block ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Block. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Binanggit niya ang pangalan ni Senator Alan. Nako, ito patay tayo dyan. Malupit ito. Hindi, alam nyo, maganda rin na baka sabihin na naman, diba, pro kayo, ano kayo? Bakit kayo? Diba sinabi nyo nun, pro Marcos kayo nangyari. Nga. Ito kasi, ang maganda dito, patas ito diba? Kita nyo naman nung tahimik siya, pero nung nagkaroon na ng masamang o kidnapping, yan nangyari kay PRRD. Ito ho ang unang senador na nagsalita. Bago pa po si Amy, nagsalita na po ito. At sinabi niya nga hindi dumaan sa due process. Etong maman to kasi, matalino ito, abogado ito. At alam niya ho talaga, sandali, mali yan. Diba? Itama natin, let us not play politics. Itama natin yung mali. Kaya maganda rin ho ito, pwede rin ho ito. Ha? Kung hindi man si Marcoleta, pwedeng ito. Kasi ito, alam naman natin, katandem ni PRRD ito. Peter Cayetano at Senator Mig Zubiri. Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ng isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. So you have, and there is Mig Zubiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers, it would be interesting how these four individuals will play in the Senate. Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Naku, maganda din yan. Palitan na yan. Grabe, ang taba. Ay, sorry. Mali. Wag yan.
Busog na yan. Yan. Mas maganda pa yan. Busog na yan. Dapat na talagang palitan ho yan. Hindi, alam mo mga kababayan ha. Eto lang, baka akala nung iba, naku, napaka-imposibleng palitan yan. Ang dami po niyang, alam mo na, daming nakinabang dyan. Pero tandaan ninyo, sino ang nagsalita? Si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte ang nakagawa ng isang matinding kudita sa loob ng Kamara. Kung maaalala nyo yung kay Pantaleon Alvarez at saka yung kay Gloria, ang lupit nun. Bakit? Si Pantaleon Alvarez, bata ni PRRD yun eh. Pero nagawa niyang kumbinsihin ng Senado, ang Kamara, ang mga congressman, na tanggalin si Alvarez at ipasok si GMA, di ba? So ano ibig sabihin? Naku po, tandaan ninyo, may alyansa pa po yan. At saka sa matinding ginawa niyan during the campaign, sigurado ko, sabi nga nila, ito na yung panahon na nagtatalunan na eh. Ano ibig sabihin na nagtatalunan na? Palubog na kasi yung bangka eh. Bangka ng Marcos Romualdez, palubog na. Ang baba na ng trust rating, ito nga negative eh. Di ba? So, palubog na po yan. At alam ho nila, sigurado ko, alam po ng lahat na tong congressman na ito, that first, the impeachment, wala na yan. Burado na yan. Sa kasalukuyang numero ng Senado ngayon, burado na yung impeachment. So, malabong ma-impeach si VP Sara. Therefore, 80 to 90%, unless talaga magkaroon ng matinding sobra-sobrang dayaan, ay panalo ng presidente yan si VP Sara Duterte. 80 to 90% na po yan. And for sure, ngayon pa lamang magsisip-sipan na yung mga congressman na yan kay VP Sara Duterte. Kasi ganyan naman po mga congressman eh. Medyo tumatansya yan pagka alam nilang, naku, palubog na itong amo ko lipat na tayo ng bangka para pagka nanalo itong presidente, meron pa rin po tayong kalalagyan. Tandaan ninyo kayo mga congressman, kung si Pangulong Duterte ay medyo hindi kayo pinakikialaman, nako, ibahin nyo si VP Sara Duterte, may listahan sa utak yan. Pag kayo nalista yan sa kalaban niya, good luck sa inyo, sa political career ninyo. Kita nyo naman ang ginawa niya dun sa, di ba? Talagang binaboy niya. Maaaring sabihin na natin, hindi lahat nanalo. Pero karamihan ng mga mabibigat na laban ay naipanalo ni VP Sara Duterte kahit nga po sa governor ng Cebu, di ba? So ibig sabihin, malakas talaga si VP Sara Duterte. Kaya magdadalawang isip itong mga congressman na ito. Maaaring meron talagang mga aso itong si Romualdez. Masasabi natin na talagang dumidila ng puwet talaga. Pero magkakaroon pa rin po yan ng kahit papaanong matinding laban, lalo na pag si Pulong na pumasok. Naku po. Yari talaga sila dyan. Nakakatuwa yung mga ganitong kaganapan kasi umiinit ang politika sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng speaker, then kunin mo yung minority. But wala pa siyang sagot. Tiniyak naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nananatili. Kita mo na, alam mo na kagad kung sino yung mga tuta ni speaker eh. Di ba pagka nilapitan mo yung amo, halimbawa kanina, nagpunta sa SMNI si Madam Mocha, di ba? Pumunta si Madam Mocha, dala-dala niya yung dalawa niyang tuta. Ay, tuta. Aso pala, hindi pala tuta na yun. Malaki na pala yun. Matanda na pala yun. Si Toffee, tsaka si Trooper. Dala-dala niya na. Naupo dun sa sopa. Biglang dumating si Dada. Alam mo, ginawa nung siyempre, ang laking alimaw ni Dada, ang itim pa. Pinagtatahulan si Dada sa loob ng studio. Pambihira, oo. Pinagtatahulan po si Boss Dada ni Trooper. Akala mo, kalaki ni Trooper tsaka ni Toffee. Ang malupit niyan, feeling nila, dinidepensa nila yung kanilang nanay na si Mocha. Sabi ko nga sa inyo ganyan pagka yung, alam mo na yung mga aso, unang po, tumatawol yan pag nilalabanan mo na yung amo wala naman ako sinabing tuta itong congressman na ito Ang sinasabi ko lang, pagka alam mo na makagad kung sino yung tuta, kung sino yung unang papalag, kung sino yung unang magsasalita. Ang suporta ng major party list groups kay Romualdez. Katunayan, may manifesto of support ng pinirmahan ang Naks naman, may manifesto of support na kagad. Wow!
Gago! Di pa nga kayo nag-ano, wow, manifest of support na kagad. Sige, bahala kayo. Pananaw niyo yan 240 na mambabatas. Sa pagbabalik sesyon sa Hulyo, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara at Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayan, no? So, ito nga mga kababayan, si Marcoleta daw isa sa mga tinitignan. Pwede rin si Cayetano, pwede rin daw si Zubiri, pero I don't think si Zubiri mananalo pa bilang Senate President. Pero among them, they will vote for the person na I think they would consider, ito lang sa akin. Ako gusto ko si Marcoleta. Definitely. I like Marcoleta to be the Senate President para matikas talaga, di ba? Ala Miriam Defensor Santiago. Ganun. Gusto ko talaga yon. But again, they would be compromised. Compromised in a sense that syempre magbobotohan yan. Ang maaaring maging compromise ka panganyan ngayon is si Cayetano. Bakit? Kasi kahit pa paano si Cayetano friendly with the pro-admin, friendly with the other people, and friendly with the Dutertes. Di ba? Alam natin yan. But the thing is okay din ang stand niya pagdating sa mga Duterte. Kita nyo naman, naging Vice President ni PRRD. Naging secretary niya. As in, katiwala niya, katabi niya all throughout his term. Hindi bumitaw. And until to the kidnapping, unang nagsalita yan si Cayetano. Di ba? Ibig sabihin, maayos ang tayo niyan. Yung iba, ayaw dyan dahil nga kay Marcos. Ewan ko kung nagbago na utak ninyo mga tatanga-tanga kayo. Hindi, sa totoo lang, ang daming galit na galit dyan kay Cayetano dahil inaway nila yan si Cayetano noon. Kasi nga, ang nagkikiskisa dyan si Bongbong Marcos at saka si Cayetano. Ano, nagsisi na ba kayo? Gago! O yung pinagtatanggol ninyo, yan ang kumidnap. Hindi, ay, ako na sabihin. Yan ang dahilan kung bakit napunta sa dahig si PRRD. Tapos sino una nagtanggol? Si Cayetano. Ano ba ibig sabihin ng Senate President? Ano ba kapangyarihan ng Senate President? Ipaliwanag lang natin ng bahagya, no? Isa sa kapangyarihan ng Senate President, presiding officer sa Senate. Ibig sabihin siya may hawak ng nagko-control ng Senate sessions. Siya nagdi-decide kung sino dapat magsalita during debates. Siya nagro-rule ng point of order. Yung point of order, shut up, ganun, parang ganun. I-refer bills and resolution to appropriate committees. Ibig sabihin siya ay nagdi-decide. Ay, napaka-importante nito. Kung ano yung mga uunahing bills. Di ba? Kasi pwede niyang tenga eh. So, siya kasi yung nag-refer ng bills and resolution to appropriate committees. Administrative head of the Senate. Oversee the Senate budget, personnel, internal policies, signs official documents and communications of the Senate. O, yan. Line of succession to the President. Ibig sabihin, third in line to the President after the Vice President and the Speaker of the House. O, ibig sabihin, dapat talaga matalino. Ibig sabihin, abogado. Sana. O, kaya nga perfect dyan si Marcoleta eh. May become acting president if the president and vice president are both unable to serve under Article 7, Section 8 of the Constitution. Ibig sabihin po, mga kababayan, kung talagang medyo hindi nakakayanin ng dalawa, ito na hong Senate President ang papalit. Acting President ika nga. So, kaya nga hindi dapat natin ito wag natin na dapat talagang sa tingin ko dapat talagang palitan na po si Chis Escudero dahil alam niyo naman si Chis Escudero the champagne guy of First Lady Lisa Marcos, di ba? Doon pa lang kitang-kita mo na kung sino amo niya eh. Akala ko si Hart. Yung pala si First Lady. Gago! Ito pa. Influential in legislative agenda. Ibig sabihin, can influence which bill are prioritized or fast-track. Naku, kaya napaka-importante ng Senate President. Di ba? Ako gusto ko talaga si Marcoleta para yariin yung unang-una, yung yung anong tawag ba dito? Yung pagdating po dito sa COMELEC. Sana talaga ituloy mo Senator Marcoleta, ituloy mo yung sinasabi mong offshore account ni Comelec Garcia. Sabi kasi niya, sabi ni Marcoleta ito, nasa balita po ito, meron daw si Comelec Garcia meron daw 2 offshore accounts in Cayman Island. So dapat dinggin mo 'yan. Aside from that, national influence seen as one of top powers. Yan na yan, mga hindi na legal matter yan. So, ex-officio member of key committees, sits on important Senate committees.
sometimes with voting power. So talaga makapangyarihan ng isang Senate President. And eto sa nangyayari, kita nyo naman, ilan na po sila. Actually, kung bibilangin mo, siyam na daw silang Duterte Block. That includes Bato, Robin, si Bongo, si Marcoleta, si Amy, at meron pang apat na sinasabi. Siguro, hula ko dyan, yung bilyar. Okay, yung 2 bilyar. Cayetano, 8 yan. Ano pa? More or less siguro, sa tingin ko lang po, si Estrada. Pwede yan. Kasi, kaya nga, alam nyo, ang maganda nito, sana umeksena si VP Sara Duterte. Sana siya mismo ang kumausap sa mga senador. Di ba? I mean, hindi siya mangialam. But remember, she's influential dahil siya po ay Vice President ng bayan. Di ba? Vice President po ng Pilipinas. Plus, the political power of VP Sara Duterte, malaking bagay. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman